welcome and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, ang content ko or ang topic ko is about salary. Kung magkano ba yung salary ng mga nannies at household workers sa bansang Turkey. Salary ng mga Filipina nannies, okay? So guys, before tayo pupunta dyan, may i-share lang ako konting-konti. Nag-text na pala yung, yung Turkish Embassy noong Tuesday. Nag-text na your passport is ready to pwede na i-pick up. Okay? So, Martes, in-inform ko kaagad yung agency ko na nag-message na yung Turkish Embassy. So, sabi niya, wait ka lang muna. I-confirm ko muna dun sa, hindi ko lang alam kung saan niya kinonfirm, sa Turkey ba na agency or what. Okay? So, kahapon Wednesday, nag-update ako ulit kung kumusta ang kung pwede ko na bang i-pick up, yung ganito, ganyan. So, sabi niya, morning yun, mga alas 9 ng umaga or alas 8. Sabi niya, antayin mo lang ma'am, kasi hindi pa nag-update, hindi pa sila nag-update. Pero, mamaya update kita. So, yun, mga alas 2 siguro, tulog na ako. Nag-message siya, alas 2 ng tanghali. Na, okay na ma'am, approve na yung visa, pwede mo na i-pick up anytime. So, gabi ko na nabasa. Mga, kagabi, mga alas 8 na. So, bago ako pumunta ng work, nabasa ko na yung message. So, ngayon, mamaya, after magising ng asawa ko, kasi it's only 9:30 pa lang ngayon, ng umaga. Kasi maaga siya nagising, sinundo niya ako sa work. So, sabi ko, matulog ka muna. So, mamaya pagising niya, kukuha na ako ng ticket, guys. Okay? Para next week, kukunin ko na yung aking visa. Ay, yung passport ko with visa. Alright, so balik tayo sa salary. Okay? So, nung mga nakaraang buwan, guys, mga February, parang naisip ko na, parang bata pa naman ako, no? Para mag for good. Tapos naisip ko yung anak ko, nagsasabi na gusto ko mag-nursing, gusto ko mag-architecture, mga ganun. Naisip ko baka hindi ko kayanan. Kayanin naman ng sahod dito. Pero syempre yung work ko, guys, is nasa call center. So hindi siya stable, 'di ba? Anytime pwede kang i-terminate, anytime pwedeng magsara, yung mga ganun, yung walang assurance talaga. So naisip ko, why not na habang may tatanggap pa sa akin, bumalik muna kaya ako ulit abroad. So naisip ko, babalik ako ng Romania kasi syempre familiar na ako sa lugar, and then gusto ko yung mga tao doon, yung mga ganun ba. Pero naisip-isip ko naman na mababa yung starting, 600 euro. Kasi nung pumunta ako doon, 500 lang yung starting. So ngayon is 600 na daw. So sabi ko, itry ko kaya yung Turkey. Kasi malaki yung starting salary doon. So dati 800 lang yan siya. Kasi dati nag-try na ako mag-apply dyan bago ako ng pa-Romania. Kaso inabot ako ng 1 month. Yung East and West pa yung East-West agency pa yung parang uso nun. Wala pa yung mga agency ngayon. Kasi dati, guys, ang mahal ng East-West. Aside sa 65,000 pesos na ibabayad ko sa kanila, magbabayad, may salary deduction pa ako pagdating ng Turkey. So, parang sabi ko, sana ako kukuha ng pera. Kaya naman i-provide, pero inabot ako ng 1 month kasi nga, ang in demand at the time, mga English, major in English, English teacher, mga ganun, graduate ng education, mga ganun. So, 1 month na parang na-board ako, sabi ko, itry ko nga ang Romania. So, kaya nakapunta ako ng Romania. Okay? So, ngayon, itry ko ulit yung Turkey. Luckily ngayon, guys, madami ng agencies. Okay? Yung iba walang placement fee, walang agent fee. Visa lang babayaran mo, libre na yung medical, yung ganon. So, tinry ko siya, guys. So, luckily, nagkaroon ako ng employer. So, ang employer, ang offer nila ngayon, starting February 2025, $1,000 na. Okay? Whereas dati, nung nag-apply ako 3 years ago, lang yun, $800. So, ngayon, $1,000 na, plus 500 Turkish lira. Now, weekly allowance. Kumbaga, every Sunday. So, kinonvert ko, guys, yung 500 Turkish lira, nasa 13 euro lang siya. Kasi yung sa Romania ko dati, 20 euro yung allowance ko doon, diba? Pero, walang problema, guys. Okay na yun sa akin yung ganun na allowance. Pero yung iba naman daw is 700 Turkish lira yung mga allowance nila doon. Okay? So, after mong matapos yung kontrata mo doon, pwede ka na maghanap ng iba o yung amo mag-o-offer ng nasa $1,200 hanggang $1,500. Yung iba nga daw pagdating doon, nag-i-increase agad yung employer. Depende kung gaano kagalante, gaano kamayaman yung amo. Okay? So, ang sa Romania naman, guys, i-compare lang natin. Ang sa Romania,
Nung nagpunta ako doon dati, 500 euro ang sahod, di ba? Ngayon, 600 euro daw. Pero naisip ko na parang medyo malaki yung diferensya pag babalik ako ng Romania. So, itry ko na lang yung Turkey. So, sa magtatanong kung saan mas maganda mag-apply, Romania ba or Turkey, hindi ko pa kayo masasagot. Kasi syempre, hindi ko pa na-try yung Turkey. Ngayon pa lang. Andito pa ako sa Pilipinas. Pero yung Romania, guys, maganda naman. Lalo na pag swerte ka dun sa amo. So, pag hindi ka sinwerte sa amo, edi maghanap ka ng bago, di ba? Maghanap ka ng iba. Yun lang yung pinaka-way dun. Okay? Na malagpasan mo yung experience na hindi mo gusto. So, maghanap ka ng iba. Pero kung okay naman yung amo, guys, tapos yung work lang yung medyo nahihirapan ka, magtiyaga ka na. Okay? Natapusin yung isang kontrata mo para yung next mo na employer or yung next na maghahanap ka ng iba, mas maganda yung chances. Mas marami kang option kasi nga finished contract ka. Mas maraming chance na yung makukuha mong amo ay nag-o-offer ng ganito, ganyan. Kasi sino ba naman yung mag-o-offer ng 1,000 euro or 900 euro, 1,000 euro sa isang break contract, di ba? Unless lang kung recommended ka, yung inirecommend ka ng kakilala, yung mga ganyan. Pero pag finish contract ka kasi guys, mas madami ang opportunity, okay? So, yun lang, salary wise, syempre mas maganda ang Turkey kasi nga $1,000 yung starting. Okay? So, yun lang muna ang ma-share ko ngayon about sa salary ng Turkey. $1,000 simula nung February 2025. So, yung iba daw guys na ang nasa kontrata ay 800 pa lang kasi nga 'di ba nung February lang nag-implement yung ganitong sahod. So, ang iba, merong amo na kahit na 800 lang yung nasa kontrata ay tinataasan na yung mga helper. Meron namang iba nag-i-stick lang sa 800. So, yun lang yung mai-share ko. Okay? So, guys, thank you so much for watching my video today. Next time, gagawa ako ulit ng content doon sa pag-pick up ko na ng visa, okay? Sana lang, hindi ako mawindang-windang naman doon para makapag-vlog naman ako, okay? So, may pahabol pala ako. Doon sa mga hanggang ngayon, nagtatanong pa din, magkano yung 500 euros sis? Magkano yung 600 euro? Yung mga ganun. Or, ngayon na naman may magtatanong na naman, magkano yung $1,000? Okay guys, ganito yung gawin ninyo. Sa Google, i-type nyo lang doon yung 500 euro or 600 euro into Philippine peso. Magbibigay yan ng estimated na amount, more or less, okay? Ngayon, yung $1,000 nasa 57,000 to 800, 57,000 to 58,000 in peso, okay? Yan yung estimated na amount ngayon. So, guys, ang value is nagva-vary from time to time. Okay? Hindi ibig sabihin na nagsabi ako ngayon na 57,000 or 58,000, hanggang sa susunod, ganyan na talaga. Maaring bababa siya or maaring tataas. Depende sa rate ng US dollar. Okay? So, sa mga magtatanong na naman ulit, in the future, eto na, sinabi ko na guys. Okay? Huwag nyo na akong paproblemahin isa-isa. Na mag-search na naman ulit kung magkano ba yung $1,000 or yung 600 euro, yung mga ganon. Kasi hanggang ngayon, may nagtatanong pa din na naitackle ko na itong kung paano nyo malalaman yung value. Okay? So, dati nagsabi ako na ang 500 euro is ganito, 20,000. O ngayon, mahigit siya 30,000. Diba? Paiba-iba yung value. So, mas magandang gawin nyo guys ay i-type nyo sa search bar ng Google or whatever na mga browser meron kayo dyan or ewan ko kung ano mga tawag dyan. I-type ninyo 500 euro into Philippine peso or 600 euro into Philippine peso or $1,000 into Philippine peso. Okay? So, malalaman nyo yung sagot. Pero hindi ibig sabihin na naglagay doon is 57,500, yun na yun talaga. Kasi oras-oras nag-iiba yung value. Okay? Tapos may mga remittances na nagcha-charge ng ganito, nagbabawas, mga ganyan. Pero nasa close pa din dun sa ibinigay na amount ni Google ang result ng value ng pera na gusto ninyong malaman
kung magkano yung halaga. Okay? So, yun na yun. So, thank you so much. See you again next time, guys.